Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang weekly horoscope May 13 to 19 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, and Rising sign na Virgo. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung para malaman nyo po kung ano at para saan po ang inyong Sun, Moon, at Rising sign sa dulo po ng video, may link po para dito. Ngayon tandaan natin na yung mga readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely po. Okay? Now, sa mga naghahanap po ng private readings or spell works, pwede niyo po kayo message sa ating Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description ng video. And those who would like to also donate to support our channel, pwede pong via GCash or via numbers on the bottom of the screen. And also, pwede rin po yung ating join button o yung ating thanks, yung heart. Virgo, tingnan natin ha. So we have, ano, gusto ka ba? Emperor, exchanging gifts. Ay, gusto ko to. Medyo, ano tayo ngayon? Nasa punto ng, ano, medyo nag-change tayo ng ating self, yung image natin. Kasi para dati, ang lumalabas dito, Emperor kasi, this is connected kasi sa zodiac sign na is. Now, this card is and Aries is about personality, about appearance. So, andoon yung point na nakakaramdam ka na kailangan mong magkaroon ng slight changes on how people are seeing you. So, andoon na parang dati, siguro kung dati, ang tingin, pangit na sa isip ko, as tingin nila is maharot ka. So, unti-unti, you're trying to make that change na, oy, hindi ako puro all harot. Hindi ako puro, andoon na medyo nagkakaroon ka ng moment na nagsiseryoso ka sa mga gawain mo sa buhay, na nagkakaroon ka ng moment na, ay, hindi, kailangan unahin ko na to, or andun na nagkakaroon ka ng prioritization. So, andun yung sinasabi din dito nung card na with exchanging gift. Andun na pinapalit mo eh. Parang hindi na to kasi tama. Parang kung ganito yung tingin sa'yo, kung ganito na yung image mo, parang that something is wrong. Alam mo yun? Syempre, we need to also, we need to also mature. Ano ka sa puntong yon na tinitignan mo, sinisilip mo yung sarili mo, ano ba yung dapat medyo baguhin? And that's nice. Kasi ikaw mismo, may kusa ka na. Nagkukusa ka na alamin mo ano yung mali. Kumbaga, hindi mo na hinihintay na iba'y magsabi or magpuna o andoon na maghanas ng ganito. Ikaw yung mismo willingness. And that is a very important matter na hinahanap ng universe na meron ka ngayon. Dahil tuloy mo to ha, gusto ko to, yung willingness mong to. This will be a great thing, malaking impact to. Mukha lang siyang maliit, pero yung maliit na yun, magiging foundation to ng maraming bagay in your life. So it's crossing you. Anong cover mo ba? So, meron tayo dito, Ten of Pentacles, at ito. Ooh, love. I love it. Virgo, natutuwa ako. Alam niyo kata yung so many men, so little time. Sa'yo naman, so many opportunities, so little time. So, andoon na gusto mong i-maximize. Pero, syempre, may point na, of course, tao lang tayo. Di naman tayo diwata. Hindi naman tayo mga mga Diyosa na napapagod ka. Now, the Ten of Pentacles, pinapaalala sa'yo, because it's the end of the cycle, find ways para makahingi ka ng tulong. Hindi ka naman kasi hindi ka naman all powerful na magagawa mo lahat. So this is a time na sinasabi ng card sa'yo, be mindful. Kapag yung katawan mo nagsasabi na you need to take some rest as well, ay dahil gawin mo ha, hindi ka hindi ka robot. Makina nga kailangan ipahinga, di ba?
sa isang factory kahit, 'pag patakbuhin mo yung makina na yan ng 4 hours, ewan ko na lang kung hindi yan pumalya, ewan ko lang kung hindi yan pumalpak o magkasira along the way. Ano pa kaya ang human body, eh, fragile ang ating katawan. I-prioritize mo. Madami ka kasing gustong ma-achieve, madami kang gustong i-fulfill, madami madami as in. So, take it slow. Iba yung willingness mo to be changed by the universe. Samahan mo ng willingness to accept nandun kung ano ipapagawa sa'yo and obedience. 'Pag kasi nag-willing ka tas naging obedient ka pa, girl, ano na lang, ang ending nito yung sit back ka na lang tapos yung universe parang binigay mo yung yung manibela ng kotse na ikaw nagda-drive tapos hindi mo alam papaano pasikot-sikot ang daan. Tapos binigay mo yung manibela, sabi mo sa universe, "Ay, ikaw na." Alam mo yung universe, "Sige, upo ka lang diyan, relax, ako ng bahala." Wow, sarap pakinggan. Let your willingness lead you. Katuwa. Tuwa ako para sa'yo. Tingnan natin yung ano mo, tawag dito, yung crowding card, yung parang hinahanap mo para sa'yo. Chopwood. 7 of Wands. So may need to break away may break away na gagawin ka talaga sa card na 'to, sa Chopwood. Pero 7 kasi is about wisdom. Okay. So guys, this will go sa mga taong may business, na Virgo. Ano, nag-iisip kayo ng ibang paraan, nag-iisip kayo ng ibang ibang daan o ibang pamamalakad or ibang approach, na gagawin in terms of your business. Kumbaga parang nag-iisip ka ng pakulo, 'di ba, yung mga tipong pasabog, yung mga ganyan. Wait lang daw sabi ng universe kasi inaayos pa yung timing para kapag dumating yung idea, may resources ka na at puwede mo na siyang ma-execute. So, medyo 'wag kang magmadali. Nakita ng universe yung desire mo para maging mas maayos 'tong pamumuhay mo. Kasi tawag dito, babalik nga tayo sa unang card, nag-aano ka, nagshi-shift ka, gusto mo talagang mag-iba na yung image mo, gusto mong maging iba ang pananaw ng mga tao sa'yo. Parang maganda pakinggan 'no? Kunyari, si Virgo, 'yan yung dating gan'to pero ngayon gan'to na siya. Oh, 'di ba? Dati sakit siya sa ulo, ngayon problema na siya. Charot lang. Dati pasaway yan, ngayon ang gumagawa ng paraan para makapag-aral yung mga kapatid niya, yung para may pantustos sila. Ang ganda. Natutuwa lang ako sa reading na nakita ko ngayon. So continue, huwag kang mag-atubili, huwag kang matakot na ipagpatuloy 'to. Kasi ang daming changes na gagawin mo talaga, to help those who are in need. And that help will start sa'yo. And yung decision mo, is yung willingness mo para makasunod ka or magawa mo yung kailangan mong gawin. Nandito ni. Hindi posibleng hindi ito ibigay kasi nasa wish mo, crown mo 'to. And based sa experience ko, yung mga crown cards, yan yung unang tinutupad ng universe. Based sa experience ko, sa mga nabasahan ko ng personal din. So, hopefully, ganun nga yung mangyari din sa'yo. So, let's check ano bang foundation mo. So, we have here the 6 of Swords, tsaka Here and Now. Alam mo ang galing mo din, 'no? I like yung ginagawa mo din, karamihan sa inyong Virgo. 6 kasi is about harmony. Swords is about air, mind, and intellect. Here. Yung mina-maximize mo yung sitwasyon. Yung tipong sabihin natin na
Akala nila wala kang ginagawa, pero ang totoo, deep inside your mind, you are doing some plans. Meron kang inaasikaso, meron kang sinusubi, meron ka ng kumbaga, kunyari sabihin natin nasa bakasyon kayo, pagbalik ko eto yung gagawin ko, eto yung ganyan, asikasuhin ko 'to. Naka-streamline na. Kumbaga sa teacher, meron ka ng lesson plan. Ang galing, So, hindi nasasayang yung oras mo. Yes, andun yung point na you're trying also to enjoy. Kunyari nasa labas kayo, ganyan. Pinipilit mo mag-enjoy, pero kumbaga yung utak mo parang may pangalawang utak ka ba? Yung yung pangalawang utak mo, yun yung nag-iisip ng mga kailangan gawin. Ay, pag-uwi ko yung ganito. Ang galing, all this time ang alam ko lang generally kasi ang Virgo madalas 'pag sinasabi, "Ay, overthinkers yung mga 'yan," ganyan, ganyan. But ang galing mo kasi naida-divert mo yung pag-o-overthink sa something productive. Yung pag-overthink mo, yung pag-overanalyze mo, naililipat mo siya sa isang isang level na kung saan nagiging maganda yung resulta. Hindi katulad siguro dati. Ngayon hindi, eh. Ang nabago mo siya, nabigyan mo ng tamang pamamaraan kung papaano mo i-ha-handle 'to. So, continue mo 'to, pero 'wag naman masyadong gamit ng utak, kasi masakit yan sa bangs, sakit yan sa ulo. As long as you can, hangga't kaya maganda naman hindi naman nagkakaroon ng negative effect sa'yo, tuloy mo lang 'tong ginagawa mo 'to. Because it is a very good, thing to do. Ano ba yung plus mo ngayon, nakaka-influence? Five of Pentacles tsaka Wine. Five kasi is about action, eh. This is about the physical environment or yung anything na puwedeng gamitin ng five senses. Several yung nababasa ko dito, yung may card ng Wine. Yung iba sa inyo nasa House of Virgos, may mga talagang namulat sa kahirapan. Yung iba naman na parang, kaya tama lang, sakto lang. Pero andoon na iba sa inyo namulat doon na kayo yung kailangang gumawa ng ganito, kayo yung kumbaga sa murang edad ko for the laba-laba, for the pamalala, pagplantsa, tagaluto, tagalinis sa bahay, tagaalaga ng kabatang kapatid habang nag-aaral o habang nasa trabaho yung magulang. Andun yung punto na alam mo yung kumbaga yung past na 'to, yung eto yung nag-i-influence na para alam mo kasi na yung hirap dati, yung mga nakaranas ng hirap 'to, yung mga nakaranas ng nawalan. Eto yung isang part din naman kasi na nag-influence pa, isa pang ibang group ng mga Virgo, is yung moment na naging happy-go-lucky ka. Na parang, diyan naman sila ate, diyan naman sila kuya, diyan naman sila mother and father. Bale na sila, ganyan. So, for pangit ng term ko, for the pakawala, for for the gimmick. Kumbaga hindi mo iniisip na meron kang na may kailangan ka, na kailangan mo mag-mature. Kaya siguro talagang pinu-push mo din kasi yung mga nasayang na oras, gusto mong mabawi, um, as soon as possible. Now, yung card of Poi kasi andoon na siguro iba sa inyo nagrebelde rin kasi 'to in the past, na kasi hindi man ako yung feeling niya, hindi niya asikaso. Hindi ko sinasabing kasalanan yung pagrerebelde. Hindi ko naman sinisisi din yung mga nagpalaki sa inyo. Siguro nagkaroon talaga ng point lang na hindi na-explain sa'yo ng maayos, yung sitwasyon niyo dahil marami din silang kailangan gawin. Habang ikaw naman, since murang isip ka pa, hindi mo ma-absorb ng maayos. So, yung miscommunication and misunderstanding sa nakaraan, sobrang malala kaya iba sa inyo, yun ba yun, ibang Virgo, nagrebelde. But congratulations, kasi andun yung punto na sunod mo na yung tawag ng universe sa'yo na baguhin mo yung sarili mo. After all, hindi naman din tayo tumatanda. At yun yung isang bagay na hindi natin puwedeng isubi o pag-iimpok, yung oras. Kasi kapag lumagpas yun, literal.
hindi mo na ma ma mababalikan yun. Kaya gustong-gusto ko yung kasabihan na ano, eh, you cannot step on the same water twice. Hindi mo puwedeng apakan ng parehong tubig ng namaan, ng ulit ng ulit. Parang mali yung ano, paki-Tagalog nga. Basta yun, you cannot step on the same water twice. Comment nyo kayong Tagalog, pangit sa Google Translate, eh. Tingnan natin yung sa future mo na ikaw. Ay perfect! Ang ganda. Ayan, so meron tayo ditong Knight of Cups and Milk and Honey. Well, ano naman, hindi pa rin mawawala yung pag-e-enjoy mo. Meron pa din, may moment pa din that you will enjoy yourself, you're going to enjoy life, pero andun din yung punto na you will be limiting it. Hindi na yung katulad dati na, party hanggang pagputok ni Sunshine de la Cruz. Andun din na iba naman, hindi na kayo masyadong ano, overthink sa mga tao sa paligid niyo. Andun na medyo marunong na kayo makinig, you will be analyzing it siguro sa ibang level, iba't ibang understanding, sa iba't ibang pamamaraan. So sinisilip-silip niyo rin siya, which is a very good thing. Kasi it only shows yung decision mo, yung willingness mo to change is evidential na. Yung willingness mo na magbago, nahahalata. Kasi may impact. Kasi nararamdaman at nakikita din namin. Happy happy for you talaga. Pero kamusta naman yung physical environment mo ba kasi? Four of Cups between worlds. Ang hirap talaga makasama sa mga tao na ano, no? Na hindi mo alam kung ano ba talagang sila. Ang pangit ng term ko talaga. Ayoko mabanggit eh, ano, kay YouTube. Ang hirap makisama sa mga tao na feeling main character, no? Virgo. Yung parang laging tungkol sa kanila lagi. Jollibee, ikaw ba yan? Bida-bida. Ang hirap, no? Pero andun kasi na nagmamature ka eh, with the Four of Cups. So kahit gusto mo na sanang ano, may gawin ka doon sa tao, gusto mo na siyang ihatid doon para manahimik na siya. Pero you're matured enough na hindi siya gawin. Yung parang gusto mo nang sabihan in your face na tumigil ka nga, hindi nakakatulong ginagawa mo or hindi tama yan. Hindi mo pa rin ginagawa. Andun pa rin na meron na iniisip mo din kasi na hindi gets niya to. Hindi rin tama yung approach na gano'n. Yes, may iba talaga na kailangan bigyan mo ng isang ano, reality check. Isang sabihin mo na, "O hindi kasi ganito ka, ganito ka, ganito ka, ganito ka." Para man, okay, gets na nila. Pero kasi that's not you. So, andun yung punto na pinapakita ng cards na 'to na nagtitimpi ka din. Andoon na yung pasensya mo talaga, hinahabaan mo, mother. Which is mahirap, pero kailangan eh. Idol na kita. Kasi kung ako yun, Diyos ko. Alam niyo pa paano ko magsalita. Natin yung ano mo na muna, emotional environment mo. Ace of Cups and Young. Sino nami-miss mo? Diba? Andun, hindi ko alam dito, pero hindi to para sa lahat ng Virgo, ha? This is, ano eh, kung sa Sun, Moon, and Rising, may particular to ng group ng mga Virgo lang na inaano na miss. What I'm seeing here kasi, ang dami sa inyo na nami-miss yung father figure nyo. Hindi ko alam kung depende po kung dahil wala na siya sa mundong ito, kung nawalan kayo ng communication or sabihin natin nagtatrabaho siya sa malayo. Pero that longing for a father figure, andito, with the card of the young, na gusto mo ma-feel yun. Hindi naman masama yun, na kaya siguro may ibang mga siguro yung mga nagre-relate na Virgo. Hindi naman masama yun. And tama din naman na, yun, tama din yung hindi ko siya masasabing mali na nararamdaman mo. Valid yung nararamdaman mo. Yan.
So, siguro yung pinalabas niya sa card na 'to is sabihin natin kung wala na siya dito sa mundo, then best way to to celebrate yung buhay niya is to ano na siguro bisitahin natin sa Puntod or sa mga Ilocano mag-aatang kami. Kung malayo naman siya, then alamin mo kung sabihin nagtatrabaho siya sa Manila, alamin mo kung ano yung araw na puwede siya makausap, at subukan mo na makipag-communicate sa kanya, yung tipong kausap lang talaga. Now, if your father is still with you at meron kayong gap, ayusin mo na rin. Mahirap magkaroon ng um, sama ng loob sa magulang dahil andun yung punto na sabi nga sa Biblia, honor your mother and your father that you may live long. Willing ka naman eh. You're already willing. Yung willingness mo, divert mo it. Reconnect with your father or your father image. Or remember your father. Let's celebrate their lives. Hopes and fears. The Fool and Imagine. Well, the Fool kasi andun yung, ano eh, it's an air elemental sign. So, andun na siya about the minded. Now, imagine. Andun kasi na minsan kailangan na hindi ka maging logical, Virgo. Yes, andun nga. Common concept sa mga Virgo is overthinker. So, minsan hindi mo kailangang isipin eh. You just need to have what we call as the leap of faith. Yung tipong sundan mo yung pinanghahawakan mo kung saan ka dadala na saan sinukob. Follow yung ang tawag doon, have faith. Kasi may mga binibigay, minsan gusto mong since nga nagtithink ka, nag-analyze ka, may mga bagay na hindi mo makuha na maintindihan kung ano yung gagawin mo next. Pero andoon na meron ka ng urge, meron ka nararamdaman, may pitik ka na nararamdaman, na ituloy mo or gawin mo. Laban mo na yun. It's the universe telling you, it's the universe guiding you. Yung san sino ko nagsasabi, "Hoy, talon!" At huwag ka mag-alala. Kasi kapag ang universe ang nagsabi, planado yan lahat. Hindi man siya akma o sakto do sa gusto mong mangyari o sakto do sa gusto mong maganap. Pero isa mapagkakatiwalaan mo, maganda ang resulta niyan palagi. Ending niyan, perfect palagi. Possible future, Three of Pentacles, higher power. Ay! Natuwa naman ako. This is about expression number 3. Pentacles, symbol to ng earth. Anything physical. Remember this? Yung sa may mga business, higher power. Well, terms of business, yung mga sa inyo, well, you can expect talagang expansion. Ito pa naman, dito pa lang, planado mo na eh. Expect expansion. Medyo magkakaroon na ng konti ng para may mga, kunyari sabi natin business siya, tindahan. May mga mawawala na na ibang customers, pero ang daming papalit na bago na loyal. So, in terms of work, napapansin naman na yung mga iba sa inyo, napapansin na yung ginagawa nyo eh. Napapansin na yung ano nyo, na isa kayong asset sa company. So, ito na siya. We're looking at something na may mga tinanim ka na at unti-unti na siyang sumisibol. Pero, ito huwag mong madaliin. Hinay lang. May oras. Hindi pa siya ngayon agad mangyayari, pero you will see gradually, dahan-dahan, lumalaki siya. So don't rush it, ha? Tuloy mo lang tong unang card mo, yung willingness mo to change. At kapatid, expect mo major changes will happen. Those major changes are all beneficial para naman sa'yo. So I hope nakatulong yung readings at tandaan yung readings.
links. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. Kung pwede, pakishare na rin po siya sa mga social media accounts yung kahit sa mga group chats. Private readings po and spell works. Message nyo po ako sa ating Facebook page. The link is in the description below. At sa nais pong mag-donate to support our channel, pwede po ito via Gcash or Maya, the numbers sa bottom of your screen. Or use po, gamitin niyo po yung ating join or thanks mo. Virgo, maraming maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and Blessed be. Naway magkita tayo very soon. Laging tandaan, from all the way here from Latitude Benguet, laging tandaan, please be safe. Goodbye for now. Thank you.